Magandang taon po, bagong taon sa inyo lahat at sana nasa mabuti kayong kalagayan at sana ay nasa maayos ang lahat sa ating buhay ngayong dumating ang 2024. Unfortunately, hindi po maganda sa iba kagaya po na nangyari dito sa Japan na talagang galit yata yung mama. So, pasensya na, lagi ako nadidistract. At sana po ay nasa maayos ang lahat at sana naman ay hindi na masundan ang mga trahedya nangyari sa unang araw at pagpasok ng 2024 ngayong taon. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano nga ba ang dahilan at ano nga ba ang ating mga pananaw sa mga bagay na ito, sa mga nangyayaring ito sa mundo. Yan po ang ating alang-alang po natin na sana maging maayos ang lahat at sana wala ng mga sumunod pang mga trahedya o sakuna na nangyayari dito sa ating mundo. Talagang napakahirap po ng mga pangyayari na hindi mo inaasahan darating na tayo sa ganyan dahil po sa nangyari dito, kagaya dito po sa aking tinutuluyan o dito po sa aming kinalalagyan na Japan. Mahirap po na sabihin natin na nagkataon lamang o talaga pong pwedeng nagkataon lamang o marami naman nagsasabi na senyales na ito ng paghuhukom o sinasabi na pagbaba ni Jesucristo para tayo kunin o para tayo sakupin o sinasabi ng end of the world po. Hindi naman po hahayaan ng Diyos na magkagano ng ating mundo o hindi naman po niya hahayaan na magunaw ito nakagaya na po kinatatakot ng iba kasi medyo naniniwala po ako sa climate change yan po ang sinasabi ng mga siyentipiko. Sino bang mga sumisira sa mundo o sino ba sumisira sa ating kapaligiran? Tayo po mga tao. Tayo po ang walang disiplina. Tayo po ang gumagawa ng mga ikapapahamak o ang tinatawag na pagkasira o pagkakaiba ng mga klima dito po sa ating mundo. Yan po ang aking kuro-kuro o ang aking pananaw sa mga bagay na ito. Hapon po siguro mga alas 4 po kasi medyo nag-uusap kami, nagkukwento kami ng anak ko. Naramdaman ko na po ito at napanaginipan ko isang buwan bago lumindol. Sabi ko wag naman, nagkatotoo ang aking panaginip. Lumindol nga po sa malayo naman po dito pero grabe po yung yanig at pag-uga ng gusali na tinutuluyan namin. Imagine po 7.6. Nagpapalitan na lang po sila ng Pilipinas sa paglilindol. Ganyan po grabe ang nangyayari sa ating mundo ngayon. At nagkaroon po ng tsunami. Yan po ay naganap ng bagong taon. Hindi natin maiiwasan ng mga sakunang ito dahil ito po ay talagang sa nature o talagang dumarating na hindi natin namamalayan o talagang hindi natin aasahan talaga. Iniisip ko na yung mga pananaw ng iba na ang paghuhukom andyan na siguro po sa aking pananaw nagkataon lang po yun, pero sinasabi naman ng iba na masamang pangitan ito pag ngayong buwan naman nung pagdating ng 2024 may mga sakunang ganyan. Actually meron pa pong isa yung pagkasunog po ng Japan Airlines o ng eroplano dito po sa Haneda Airport. Magkakasunod po yun. Talagang ayoko nang manood, hindi ko nga po matagal ang panoorin sa social.
Pero ito pong bansang Japan ay hindi po apektado sila sa sitwasyon na maraming gumuhong gusali, maraming nawala ng bahay, maraming nalungkot. Pero mas iniisip ko po ay ang kanilang pagkatao, ang kanilang pagiging malakas, at ang kanilang pagiging malakas ang loob. Yan po ang aking iniisip. Sila po ay tatayo. Kasi ilang beses na po nilang pinagdaanan ito. Maraming beses na po nilang nasubok ang mga ganitong trahedya o sakuna na dumarating sa buhay nila. Talagang nakakayanan nila, tumatayo sila, tumitindig sila na sa dalawang nilang paa. Sa kanilang mga paa, sama-sama sila para masolusyonan ang mga bagay na nangyaring ito. Ang kanilang pagkatao, ang masyado po silang hindi na matatagang loob at hindi po nawawalan ng pag-asa dahil sila po ay talagang tatayo sa sarili nilang paa para makayanan ng mga dumarating na problema. Ito man ay maliit o malaki, talagang sinusolusyonan po nila at tatayo sila para makapagsimula muli. At kung ano man yung mga nangyari, talagang kinakalimutan na nila dahil talagang pag dumarating po yung mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay natin, talagang matotrauma ka. So kailangan nilang mag-move on at nakaka-move on sila sa isang banda, sa isang saglit lang mawawala na lahat yan at talagang mapapalitan na ng panibagong buhay. Yan po ang ugali ng mga Japanese dahil sila po yung mga fighter at malalakas talaga ang loob pagdating sa mga bagay na yan. Hindi po natin na sasabihin na ito na yung panahon o ito na yung sinasabi natin na paghuhukom. Ito po ay nagkataon lamang. Siguro nagkataon lamang po na talagang sa panahon ng 2024 dumating po yung mga sakuna ng ganyan. Kasi isipin po natin na talaga naman po lindolin ng Japan tsaka lindolin ng Pilipinas. Nagpapaligsahan po sila sa lindol. Yan po ang ating isipin. Kasi kung mag-iisip po tayo ng pangit o mag-iisip po tayo ng mga masasama na ito na pa yung taghukom, ito pa yung huli nating pagkikita o ito na ba yung paggunaw ng mundo, wala pong mangyayari sa atin dahil tayo po ay may stress lamang at ito po ay magkakaroon lang po tayo ng mental health issue, magkakaroon po tayo ng anxiety at depression. Ako po, matagal na po ako dito pero hindi po ako masanay talaga sa lindol kasi nung napunta po ako ng Taiwan, nakulong po kami sa elevator dahil sa aftershock pa lang yun nakulong po kami sa elevator ng 5 oras. Nagka-trauma po ako kaya pag alam kong umuuga na hindi naman ako nagpapanik pero sabi ko nananalangin na lang ako na sana walang mangyaring masama at sana maging maayos ang matapos ang lindol na yan. Kasi yun nangyari po kasi medyo nagpanik ako ng slight kasi hindi ko po inaasahan na aabot ng parang kulang-kulang 1 minuto o 1 minuto na yata yun. Kaya sabi ko palakas na palakas. Kaya inalalayan ko yung anak ko na sabi ko pag lumakas pa, bababa na kami sa fire exit para bumaba ng building. Dahil yung building po namin medyo may kalumaan na. Sa lahat po ng mga bagay na hindi natin talaga inaasahan yan po mga sunog at saka yung mga paglindol na yan kasi hindi po yan mapipredict ng tao. Kaya yung mga bagyo po na nalalaman pa po nila kung kailan darating o kung kailan saan lilihis o saan pupunta. Yan po yung mga bagay na kanilang nakikita kasi po nangyayari na napapag-aralan nila. Ito po biglaan po itong lindol. Kaya mahirap pong i-predict kung kailan po magkakaroon. Yun nangyari po sa akin panaginip lang na nagkatotoo. Siguro po nagkataon lang. Pero marami na rin po ako kasi yung panaginip na nagkatotoo kaya ayoko pong isipin kasi na-stress po ako kasi ayoko pong isipin na kada ganon may mangyayari kasi hindi maganda sa ating pag-iisip ang mga ganyang bagay.
Kaya masasabi ko lang po, tayo po ay magpasalamat lagi at magdasal. Lagi po tayong huwag makakalimot sa Panginoon na sana ay maging maayos ang lahat at sana huwag dumating yung mga sakunang nangyari o mangyayari pa sa mga susunod na panahon dahil ito po ay talagang mahirap para sa atin lalo na sa kinabukasan ng ating mga anak. At huwag po sana tayong magpapanik pag meron po tayong mga ganyang mga dumarating na sakuna. Huwag po tayong basta-basta lalabas ng bahay o wag po tayong pag lumalakas na lindol, wag po tayo sasakay ng elevator. Gagaya po nangyari sa akin na nakulong nga. Mahirap po yan, magkakatrauma kayo. At wag po natin isipin na ito'y paghuhukom. Ito po ay nagkataon lamang para sa akin. Wala po tayong gagawin kundi ang magpasalamat at magdasal araw-araw sa Diyos na sana'y magiligtas tayo sa anumang sakuna dumating man ito na wala mapahamak sa ating pamilya. Diyos lang po nakakaalam kung kailan niya tayo kukunin o kailan tayo mawawala. Diyos lamang po nakakaalam kung hanggang saan tayo o hanggang saan niya tayo sinusubukan. Ang Diyos lang lamang po ang maaaring bumawi ng ating buhay dahil siya po ang nagbigay sa atin ito. At sana po ay tatandaan natin yan at talagang wag po tayong talagang magsawa na idalangin ang kaligtasan ng mundo dahil mas nakakaawa po yung ating mga anak at ang ating mga susunod pang generation. Dahil kung tayo man po ay mawawala, tayo po natikman na natin yung mga sarap ng buhay, sarap ng kasama ang kalikasan. Ngayon po talagang yung mga bata na hindi nila natikman yung mga ganyang karanasan o mga ginagawa natin noon tayo mga bata pa, ang maligo sa malinis na ilog, ang mamangka, ang mamingwit, ang manghuli ng mga kulisap, ang magtanim ng palay, ang maglaro sa dayami kahit na Makati, ang paglalaro ng mga sinaunang laro kagaya ng luksong baka, luksong tinik at iba pa, marami pang iba. Yan po ang ating nakasanayan o ang ating naranasan na hindi natin may pagpapalit sa mga ginagawa ng mga bata ngayon na puro gadgets na talagang minsan hindi na maganda o kung gagamitin mo sa pag-aaral mas mabuti kaysa gamitin lamang sa paglalaro maghapon. Yan po ang aking pananaw sa mga sitwasyon na nangyayari sa panahon ngayon. So ang masasabi ko lang po, doble ingat sa lahat at sana po ay isipin natin na lagi tayong handa at laging tayo may mga pang-emergency gamit pag dumating ang mga ganitong sakuna. Tangin natin sa Diyos na kahit saan panig ng mundo, hindi lang sa Japan o hindi lang sa Pilipinas mangyari ang mga bagay nito, kundi sa buong mundo na sana ay talagang maging handa tayo at tayo tumawag sa Panginoon na wag nang maulit ang mga ganitong bagay at sana disiplinahin natin ating mga sarili dahil mas naniniwala po ako sa climate change dahil ito po ay ang pagsira sa kalikasan ay hindi po magandang bagay o hindi po magandang senyales dahil sa pagbabago-bago ng panahon. Ito po ay ang aking pinaniniwalaan dahil mahirap po na sabihin na hindi man ako scientific pero ako po ay naniniwala sa climate change. Kaya po sana maging maayos ang lahat at sana mag-iingat po tayo lagi. Saan man tayo pumunta, araw-araw. Ang aking munting mensahe at sana po ay meron tayong mga natutunan na dapat gawin pag dumating ang mga ganitong trahedya at sana po ay talagang wag na maulit pa ang mga bagay na ito at ito po ay hindi senyalis ng kamalasan na dumating sa Japan. Ito po ay nagkataon lamang na dapat natin pahalagahan o isang trahedya na hindi natin naasahan. So ito po ang sabi ni Daddy's Vlog. Sana po huwag tayong makalimot at sana po magdasal tayo lagi. Paulit-ulit man ako yan po ang pinakamahalagang sandata natin para sa mga bagay na yan. Tayo po ay magdasal. Kaya hanggang sa muli, sana po ay nasa mabuting kalagayan. Ulanin kayo ng grasya at hanggang sa muli po natin pagkikita at muli natin kwentuhan. Sana po huwag kayong magsawa na makinig sa ating mga kwentuhan
ngayon, mga susunod pang araw. Kaya talagang mag-relax po tayo. Isipin po natin ang mga positibo, bawal po ang nega. Itapon po natin ang mga negativity at mga toxic na balita o toxic ng mga kaibigan na hindi makakaganda sa ating pamumuhay. Kaya yan lang po. Sana magkita-kita ulit tayo at sana nakapagbigay ako ng munting mensahe na at pananaw na hindi ito ang katapusan ng mundo. Ito po ay dapat nating alagaan o magkaroon tayo ng awareness para sa climate change. At ito po ay dapat natin pahalagaan dahil ito po ay bigay sa atin ng Panginoon. Hanggang sa muli, ito po ang sabi ni Daddy's Vlog. Paalam!